Sa mga kababayan, ako po si Louie Pasensya. Isa po akong nagtugyo dito sa Saudi Arabia. Dumating po ako noong February 20, 2024. Pero hanggang ngayon, 5 months na ako dito, wala pa rin akong ikama. Ang tagal nilang magbigay ng ikama. Ngayon lang ako nakapasok ng employer na ganito katagal ng bigay na ikama. Ang hirap po magpadala. Makikiawa ka pa, makikisuyo ka pa. Parang nagmamakaawa ka na makisuyo sa kapwa mo doon. Sino yung pwede magpadala na ipadala yung pera mo sa pamilya. At kaya ganito yung kumpanya sukan ko pag tinatanong ko naman, sabi naman na pinaprocess. Okay, pero hanggang ngayon wala pa rin. Ano bang masasabi niya tungkol sa ganitong klaseng kumpanya? Sa pangangalayasan, ikaw may malayasan na malayasan pa sa kumpanya. Kaya kayo, kung mayroon available sa inyo, siya na lang ako. Ang masaklapan nito mga kababayan, kasi 5 kami sa isang batch, 5 kami. Yung mga pag, binigyan ng ikama. Wala. Tapos tinatanong ko, wala po. Sinasabi lang, na process. Ba nakakaano yan? Nakakasama ng ako. Hanggang ngayon, wala pa rin akong ikama. Kaya, kung sino ang nakakapanood ng video nito, sana i-share niya, ipamahagi niya para makarating sa mga kinauupulan kung nakakaalam paano ba ang proseso dito sa Saudi Arabia. At yun ang katagal ang alam ko, isang buwan lang, may ikama ka na. Ba't umabot ng 5 buwan, wala pa rin. Yung iba merong tapos yung wala. Ano nangyayari yung ganun? Nakakagalit din, di ba? Pero kung hindi ka nagagalit, talagang magawa. Kung nagagalit na ako, pero wala na akong magawa. Hindi naman sila pwede saktan. Diba? O wala ka dito, ito ang lugi. Kaya tinadaan ko na lang dito sa social media. Papakasakali na makarating sa kinaupunan. Pero, action din ang ganitong pangyayari para hindi na maulit sa ibang mga kababayan natin. Ang mga ganitong employer na matagal magbigay ng residence permit, residence ID. Napakahirap pag walang ikama dito. Walang record sa gobyerno. Walang transaksyon. Lahat wala. Parang ano ka dito, parang TNT. Pag lumabas ka, pag nahuli ka ng polis, kulong, ikot. Mahalaga lang matagal dito ang ikama. Parang yan yung buhay mo dito. Kaya sana i-share yung video nito. Okay. Maraming salamat po rin. Siguro mga kababayan, gusto ko na lahat ng reklamo. Reklamo pa rin sa kumpanya na kasama ko. Sweldo pala dito, umabot pa hanggang PHDs. Kasama naman, kaya lang umabot sila ng PHDs. 9-8. Saka yung overtime na pinasok namin, yung April, ngayon, pinibigay. Talagang siguro wala talaga sila pera o ayaw ko pa sa out. Kung hindi din, ayaw bigay yung overtime namin. Sa akin pa naman, 48 hours, yung iba 61 hours. Yung iba 30 hours. Kahit na sana, ibigay sa kanila kasi nagpumura ng tao yun. Buti kung mayayaman kami. Hawak na kami na magagawa sa ito. Kung hindi kami ng trabaho, walang trabaho, walang kita. Hindi sana sa kanila kasi sila yung mga income ng lalaki. Saka pag wala pa na silang pambayad, dapat hindi sila i-overtime. Ano? Hindi na kayo mayaran. At sa hulong pa. Ano nga ba yung sa